Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello, thank you for being with us again today, and let's start with today's story. Hindi ko sinasadyang masilayan ang cellphone ng fiancé ko. At nung madiskubre ko ang laman ng mga mensahe, nagulat ako sa mga litrato niyang nakahubo. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan na may tag-isang paaralan para sa elementarya at sekundarya. Kaya hindi nakapagtataka na magkakakilala ang mga taong nakatira doon. At merong isang babaeng nagngangalang Rene. Siya ay ang aking kaklase magmula noong unang baitang ng elementarya hanggang sa tumungtong kami ng high school. Madami kaming kamag-aral ang umalis na, ngunit kaming dalawa ang tanging nanatili hanggang sa araw ng pagtatapos ng high school. Kami ay naging magkaibigan at palagi kaming magkatabi sa paaralan. Para sa akin ay itinuring ko siya bilang taong lubos na nakakakilala sa akin. Pero kapag nagbabalik tanaw ako sa panahon ng nakaraan, ay naiisip ko na nakikita niya ako bilang kanyang katunggali. Hindi ko kailanman nakita ang aking sarili na mas maganda sa kanya. Sa katunayan, hindi ako kontento sa aking ilong at pisngi, pero hindi ko alam kung bakit sa tingin niya ay mas maganda ako kaysa sa kanya. Kaya parati siyang naglalagay ng mga kolorete sa muka upang maging mas kaaya-aya ang kanyang itsura. Kapag nagkukuhaan din kami ng litrato, ay parati siyang pumupunta sa likuran ko upang mas lumiit ang kanyang muka sa litrato. Palagi din niyang pinagkukumpara ang tangkad namin. 1 sentimetro lamang ang tangkad ko sa kanya, pero tila ba hindi niya ito matanggap, kaya palagi siyang nagsusuot ng mga sapatos o sandals na may kataasan. Pareho lang din kami ng pangangatawan, ngunit lagi siyang nakabantay at alam ang kanyang kinakain upang makapagbawas ng timbang. Madalas din siyang bumibili ng mga bagong damit dahil nasisihan siya kapag pinupuri namin ito. Isang beses ay bumili siya ng pinakabagong cellphone at binuksan niya ito sa loob mismo ng aming silid-aralan. Lahat ng mga kaklase ko ay pumalibot sa kanya at lahat kami ay namangha. Tuwang-tuwa siya noon. Sa totoo lang, isa sa paraang ginagawa niya upang maipakita na mas higit siya sa iba ay sa pamamagitan ng paglustay ng kanyang pera. Hindi naman nabago sa amin iyon dahil kilalang mayaman ang kanyang pamilya. Gamit ang pera ng mga magulang niya, ay sinusubukan niyang magbigay ng mga candy at regalo sa mga kaklase namin upang maging kaibigan niya. Kung titingnan ko iyon ngayon, ay halata mong hindi niya gustong magkaroon ng maraming kaibigan, kundi nais niya lang na magkaroon ng mas maraming kaibigan kaysa sa akin. Subalit, may isang bagay na hindi niya ako mahihigitan. Ayon ay ang pagdating sa aming grado sa eskwelahan. Parati akong mas mataas kaysa sa kanya. Nagpapaturo din siya sa iba, ngunit hindi niya mahigitan o mataasan ang mga grado niya kaysa sa akin. Sinasadya na lamang niya minsan na sabihing hindi siya nag-aaral dahil gusto niya ma-enjoy ang kanyang kabataan. Hindi ko pa rin maunawaan kung bakit gustong-gusto niyang makipagkompetensya sa akin. Mas mayaman siya at wala namang kahit anong espesyal sa akin. Kahit ilang beses akong tumingin sa salamin, hindi o wala naman akong taglay na ganda at hindi naman perpekto ang kurba ng aking katawan. Bakit niya ako kinaiinggitan? Hindi rin kami mayaman, walang magandang tahanan at sasakyan. Kaya hindi ko mawari kung ano ang ikinaiinggit niya sa akin. Pero dahil ayaw kong may kaaway o magalit siya sa akin, kaya hindi ko na siya kinompronta tungkol dito. Tinanggap ko na lamang na ganoon na talaga siya. May pagkakataon pa ngang nagpaparaya na lamang ako at kahit papaano ay gumaan ang aking pakiramdam noong hindi ko na siya masyadong iniisip. Mas naging masaya at tahimik ang buhay ko at mas naging mabait din ako sa kanya. Kung gusto niyang higitan ako, ay ayos lang sa akin. Napagtanto ko din na napakalaki ng mundo. Hindi lang ito umiikot sa munti naming bayan. At sigurado ako na napakaraming babaeng masigit pa sa akin. At ang pinagtataka ko lamang
ay bakit sa akin lang nakatuon ang atensyon niya. Nangako ako sa sarili ko na maglalakbay ako sa labas ng aming bayan at sisikapin kong maging mas mahusay sa sarili ko kaysa ikumpara ang sarili ko sa ibang tao. Nung nagtapos ako ng sekundarya, ay napagdesisyonan kong pumasok sa isang maliit ngunit ginagalang na universidad sa Bacolod. Kumuha ako ng kursong Information Technology. Gusto ko maging parte ng pag-unlad ng teknolohiya. Si Rene naman ay sa Bacolod din nag-aral, ngunit sa isang mas malaking universidad. Napili niya ang kursong Hospitality Management. Dahil pareho kaming bayan na pinag-aralan, ay gusto niyang tumira kasama ko. Ngunit gusto kong magsimula ng bagong buhay at ayoko nang may nakakakilala sa akin, kaya nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi ko na makikitira ako sa aking kamag-anak, pero ang totoo ay nakahanap ako ng isang maliit na bed space malapit sa aking universidad. Naging masyado akong abala sa pag-aaral. Halos isang beses na lang kami sa 1 o 2 buwan kung magkita. Tuwing magkakasama kami ay kumakain kami sa labas habang nagkukwentuhan. Ang palagi niyang bukang bibig ay kung gaano kadami ang mga lalaking nagkakagusto sa kanya. At ako, nakikinig lamang ako at tumatango tuwing siya ay nagkukwento. Ipinakita din niya sa akin ang mga litrato niya kasama ang ilang mga lalaki. Merong nagtungo sila sa isang resort kasama ang isang lalaki at ang iba naman kasama niya manood ng pelikula. Madalas niyang ipinagyayabang kung gaano na kadaming lalaki ang nakikipag-date sa kanya. Inamin ko sa kanya, wala pa akong nakaka-date na lalaki. At nung nalaman niya iyon, ay humalakhak siya ng sobrang lakas na animoy may hawak na mikropono upang marinig ng mga tao sa paligid hanggang sa karatig lugar. Medyo nahiya ako ng kaunti pero hindi ko na iyon inalintana dahil hindi ito ang aking prioridad at masaya akong nakapokus ang aking atensyon sa pag-aaral. Isang araw, biglang may lumapit sa aking lalaki at nagpakilala at naglakas loob ding sabihin na siya ay manliligaw. Ang lalaki ay nasa 2 taon na sa kolehiyo at 1 taon na lang siya ay makakatapos na. Siya ang pinapangarap ng mga kababaihan sa paaralan namin. Matipuno, matangkad, makisig ang pangangatawan at napakalinis ng gupit ng kanyang buhok. Kung titingnan mo siya ay aakalain mong isa siyang aktor sa mga pelikula. At kasing bango din ng pabango ang kanyang mga pawis. Tinapik niya ako sa aking balikat. At nung humarap ako sa kanya, ay parang tumigil ang lahat sa aking paligid at tumahimik din ang lahat. Hindi ko inaasahan na matitipuhan ko siya sa unang tingin pa lamang. Nabighani ako sa kanya sa unang sulyap, kaya nung inaya niya akong lumabas, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili at agad akong pumayag. Kalaunan ay naging seryoso na kami sa isa't isa at nagplano ng aming kinabukasan gaya ng pagpapakasal pagkatapos namin mag-aral sa kolehiyo. Ipinakilala ko siya kay Rene at wala itong magandang sinabi tungkol sa kasintahan ko. Tulad ng mukhang manloloko daw ang nobyo ko, mukhang wala daw itong mararating sa hinaharap. Hindi ko mabilang sa aking daliri ang mga hindi magagandang sinabi niya na walang pakundangan niyang pagkomento. Hindi ako sumasang-ayon sa mga sinabi niya. Ngunit tumatango na lamang ako. Noong mga sandaling iyon, doon ko na lamang napagtanto noong mga oras na iyon na baka naiinggit lamang siya. Bago kami magpakasal ng nobyo ko, ay naisip namin na magsama muna sa iisang bubong at ito'y tumagal ng lampas ng 3 taon. Ang plano namin ay makapagtapos ng pag-aaral at nung nakatapos na kami pareho ay nagpropose siya sa akin at sinabing kung maaari ba naming ganapin ang aming kasal kapag kami ay nakapag-ipon na. Sumang-ayon naman ako sa nobyo ko dahil alam kong magastos din ang halagang kailangang ilalaan dito. Dumaan ang ilang taon. Nung mga oras na iyon ay hindi ko maiwasang makadama ng lungkot dahil hindi ko alam kung kailan kami maikakasal at makakabuo ng pamilya. Kinukulit na din ako ni Rene kung bakit hindi pa kami nagpapakasal. Paulit-ulit niyang pagbibiro na
baka may hindi magandang nangyayari. Baka daw nawawala na ang pagmamahal sa akin ng kasintahan ko o kaya'y nagbago na ang isip nito na pakasalan ako. Alam kong nasisiyahan siya sa nangyayari sa akin, kaya hindi ko na lamang siya sinasagot. Pero ang hindi ko pagsagot sa kanya ay siya namang nagtutulak upang mas kulitin pa niya ako. Dahil sa mga galaw, kilos at pananalita niya, tinanong ko ang aking sarili kung talaga bang kaibigan ko siya o hindi. Pakiramdam ko, ako lang ang nagtuturing na magkaibigan kami. Marahil ay magkasabay kaming lumaki. Kaya naisipan kong dumistansya at hindi ko na siya masyadong kinakausap. Halos 3 buwan din kaming walang komunikasyon at ayos lang iyon sa akin. Hindi rin ako nangulila sa kanya at pakiramdam ko ay para ba akong nakawala sa hawla. At masaya ako na hindi marinig ang mga hindi magaganda niyang sinasabi tungkol sa buhay ko. Hanggang sa isang araw ay tila ba umeksena siyang muli sa buhay ko. Sabado ng hapon, nanonood kami ng nobyo ko ng TV at dali-dali siyang humaripas ng takbo sa banyo dahil sumasakit ang tiyan niya. Para sa ating mga tagapanood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Naulinigan ko ang patuloy na pagtunog ng kanyang cellphone. Tila ba, sunod-sunod ang mensaheng pumapasok dito. Naintriga ako kung sino ang kanyang kausap, kaya palihim ko itong tiningnan. Nagulantang ako nang makita ko na galing ang mga ito kay Rene. At natuklasan ko na matagal na silang nag-uusap. Nagpapalitan din sila ng mga matatamis na salita gaya ng I love you. Nung tiningnan ko pa ang mga luma nilang mensahe sa isa't isa, ay nakita ko ang napakadaming litrato na nagpapakita na kumakain sila ng magkasama. Bakit nila ito ginawa sa akin? Halos nalunod ang puso ko nung makita ko ang lahat ng iyon. At may isa pang mas lalong sumira, winasak at pinunit ang puso ko. At nung inalam ko ang petsa kung kailan iyon, ay napag-alaman kong ayon ang kaarawan ng nobyo ko. Noong mga panahon na iyon ay nagpaalam siyang umuwi sa probinsya sa kadahilanang may sakit ang kanyang lola. Ngayon ay malinaw na hindi niya kasama ang kanyang lola at sa halip ay ipinagdiwang niya ang kanyang kaarawan kasama ang babaeng itinuring kong kaibigan noon. Nasusuka ako nung makita ko ang mga iyon, ngunit naalala ko na nasa banyo pala ang lalaking iyon kaya sa lababo ng kusina ako nagtungo. Nung bumalik na ako sa sofa namin, ay sinubukan kong umarte na parang walang nangyari. Iniisip ko na hindi ako papayag na hindi makaganti sa mga taong naglaro sa akin. Ngunit, nung makita ko ang muka ng lalaking iyon, ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nagsusumigaw ako sa harapan niya at tinanong siya kung bakit nila o niya nagawa iyon sa akin. Itinapon ko din sa makapal niyang pagmumuka ang natitirang gatas na iniinom niya. Sino ba namang nagkasala ang aamin agad? Isa na din siya doon at itinanggi niya ito nung una, ngunit sinabi ko sa kanya ang lahat ng nakita ko sa cellphone niya. Tinawagan ko si Rene at sinabi kong nais kong magkita kami nung mismong gabing iyon. 1 oras din nagtagal ang pag-uusap namin, ngunit para akong nasa kalbaryo noong mga oras na iyon. Dumating kami ng dati kong kasintahan sa cafe at nung dumating na si Rene ay agad siyang umupo sa tabi ng dati kong kasintahan at hinawakan ang mga kamay nito. Ayon sa kanila ay labis daw nilang mahal ang isa't isa. At balak naman daw talaga nilang aminin ito sa akin. Girla, love is love, diba? Naiintindihan mo naman iyon, diba? Sana ay mas maging masaya ka na lang para sa amin. Wika ni Rene. Si Rene lang ang tanging nagsasalita noong mga oras na iyon at tumatango lamang ang dati kong nobyo. Hindi ko na masikmura ang mga sinasabi niya. Love? Inagaw mo lang naman siya sa akin dahil alam mong mahalaga siya na bagay na meron ako na sapilitan mong inangkin. Tumayo ako at hinagupit ko ng isang napakalakas na sampal ang kanyang pagmumuka. Ibinuhos ko din ang napakainit na kape sa kanyang damit.
Nung tumayo para awatin ako ng dati kong nobyo, ay siya naman ang pagsipa ko sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Pero imahinasyon ko lang ang lahat ng iyon. Malayo sa katotohanan at realidad ang pag-atake ko sa kanila. Ang totoong ginawa ko ay nakaupo lamang ako doon na parang isang manikin. Malabo na ang utak ko noon at sa tingin ko, hindi ko na din masasagot maging ang simpleng pag-add ng 1+1. Hanggang sa pinasabog ni Rene ang totoong bomba. Buntis ako, sambit niya. At magpapakasal na daw sila sa lalong madaling panahon. Hindi ko na kayang marinig kung ano pang sasabihin nila at wala na din naman akong dapat sabihin pa. Umuwi na ako ng bahay at ipinagtatapon ko ang lahat ng mga gamit ng dati kong kasintahan sa labas. Sa akin nakapangalan ang inuupahan naming bahay. Kaya sinabi ko sa kanya na pulutin niya ang lahat ng kanyang gamit sa labas. Nakatulog na ako at paggising ko nung madaling araw ay wala ang kahit anong gamit niya sa labas. At dahil gusto kong mapag-isa, nagpasya akong lumipat ng mauupahan. Sa paglipas ng panahon, sinisisi ko ang aking sarili sa pagiging hunghang at tahimik. Bakit wala akong sinabi sa kanila? Bakit hindi man lang ako sumagot? Ako ang naagrabyado. Pero bakit parang ako pa ang kailangang lumugar sa kanilang dalawa? Bakit tinanggap ko na lang na ganon-ganon ang panlolokong ginawa nila sa akin? Sa tuwing naaalala ko iyon, bago ako matulog ay kumukulo ang aking dugo at galit na galit ako, hindi lang sa kanilang dalawa, pati na rin sa aking sarili. Napakalalim ng sugat na tinamu ko na tila ba ang hirap maghilom. Hindi ko din aakalain na mahinang klase ding lalaki ang dati kong nobyo dahil nagpadala siya sa tukso. Ngunit wala namang sugat ang hindi naghihilom kahit gaano pa ito kalubha. Unti-unti akong nagsimulang mag-isip na hindi ko dapat ilugmok ang aking sarili. Hindi ko dapat hayaan na maging masaya sila habang pinagtatawanan nila ako. Gusto kong makabawi. Ngunit hindi ko alam kung papaano. Madalas kong tinitingnan ang kanilang social media upang maging maalam ako sa mga nangyayari sa kanila. Naging enggrande ang kanilang kasal at puno ng mga bulaklak ang lugar ng seremonya. Bumili din sila ng bahay at mamahaling sasakyan. Palagi din silang namamasyal at pareho silang nagpapalitan ng mga mamahaling regalo at tila ba mas magagarbo pa ang kasuotan ng baby nila kaysa sa akin. Siyempre, nagagawa lang naman nila iyon dahil mayaman ang pamilya ni Rene. Walang pera ang aking dating kasintahan, kaya imposibleng siya ang dahilan ng mga iyon. Napakaswerte naman ng manlolokong iyon. Kaya mas lalong nadadagdagan ang aking galit at pait sa puso ko sa tuwing nakikita ko silang masaya. Milagro naman akong nagkaroon ng tsansang makaganti. Isang araw, bigla na lamang nagpadala ng mensahe sa akin ang dati kong kasintahan. Gusto daw niyang makipagkita sa akin at sinadya kong umoo sa kanya nung pangalawang beses niya na akong niyaya. Ayoko na sanang makita ang pagmumukha niya pero yung lalaking iyon ay gustong-gusto talagang makipagkita. Noong nasa bar kami ay ikinuwento niya sa akin na hindi daw kagaya ng kanyang naisip ang naging buhay niya ngayon. Napakasamang babae daw ni Rene at palagi daw itong nagrereklamo sa bawat ikinikilos niya. Halos mabaliw na daw siya sa tuwing ikinukumpara siya nito sa ibang lalaki. Tulad ng yung pangangatawan niyang hindi maskulado di tulad ng iba. Yung buhok niyang walang ayos at hindi man lang lagyan ng wax. At yung sahod niyang maliit na hindi man lang maibili ang gusto niya. Sinabi ko sa kanya na nakita ko silang masaya sa social media. Pero anya niya, pagpapanggap ang lahat ng iyon. Dahil nais daw ni Rene na ipamukha sa ibang tao na sila ang pinakamasayang magkapares at pamilya. Bukod doon ay para daw siyang nakakulong. Kailangan niya ng makakausap at ang unang pumasok sa kanyang isipan ay ako. Nagkunwari akong may nararamdaman pa sa kanya at nagpanggap din akong nag-aalala sa kanya pero sa loob-loob ko, punong-puno ito ng galit at paghihiganti. Nalasing na siya dahil sa pagkadami-dami ng ininom niyang alak pero ako ni isang baso ay hindi ako uminom. Nagsimula na siyang umiyak at kasabay nito ang pagwika niya ng, "Pasensya na,
Hindi dapat kita iniwan. Mapapatawad mo ba ako? Pwede mo ba akong balikan? Mahal pa rin kita. Matapos iyon ay sinubukan niya akong yakapin at halikan. Bigla akong umiwas dahil bumalik muli sa aking alaala ang mga nakakadiri nilang mga eksena noon. Nandiri ako bigla pero kailangan kong ituloy ang aking pagpapanggap. At sinabing hindi ito ang tamang lugar para doon. At saka niya ako niyaya na guguli namin ang buong gabi na magkasama. Nagpunta kami sa motel pero bago kami magtungo ay siniguro kong labis ang lango niya sa alak upang maisagawa ko ang aking plano. Palihim kong inalis ang kanyang saplot pang itaas at saka ko ito kinuhaan ng litrato ng nakahubo. Pagkatapos noon ay agad na akong umalis ng motel. Nag-text ako kay Rene upang tanongin kung nasaan ang kanyang asawa. Sabay ibinigay ko ang address at room number ng motel kung nasaan ang asawa niya. Hindi ko din nakalimutan na ipadala ang mga litratong kinuhaan ko. Bukod doon ay ipinadala ko din ang audio recording ng kanyang asawa kung saan ikinuwento nito kung gaano niya kinaiinisan ang kanyang buhay, kung gaano kasama si Rene at ang pagsabi nitong gustong makipagbalikan sa akin. Matapos nun ay sunod-sunod ang pagtunog ng aking cellphone, ngunit hindi ko ito sinasagot. Kinabukasan ay nagpalit ako ng numero. Magmula noon ay palagi kong tinitingnan ang social media nila at wala na akong nakitang litrato nila na magkasama. Napag-alaman ko sa isang kaibigan na maghihiwalay na sila at si Rene ay babalik na sa ibang probinsya kasama ang kanyang anak. At ang dati ko namang kasintahan ay araw-araw nagpapakalango sa alak. Bahagya akong nasiyahan sa nangyari at pakiramdam ko ay ako ay nagtagumpay. Ang sumunod na ginawa ko ay nagpursigi ako lalo sa pagtatrabaho. Tila ba sunod-sunod na ang biyayang dumadating sa akin dahil hindi nagtagal ay nakakuha ako ng trabaho bilang IT sa isang malaking hotel sa Dubai. Sa wakas ay makikita ko na din ang malaking bahagi ng mundo. Nung dumating ang araw ng alis ko ay kinakabahan akong pumasok sa eroplano. Umupo ako sa tabi ng bintana at hindi ko maipaliwanag ang kakaibang kapayapaang nararamdaman ko habang tinatanaw ko ang labas ng bintana. Inilabas ko ang aking cellphone at minessage ko sa huling pagkakataon si Rene. Rene, you won. Naranasan mong magpakasal, magkaanak at makipaghiwalay. Pero ako, single pa rin. Salamat at hindi kami nagkatuluyan. I forgive you. At pagkatapos ay pinindot ko ang send. Bigla muling tumunog ang aking cellphone. Tinatawagan ako ni Rene pero sakto namang pinapapatay ng flight attendant ang cellphone namin dahil papalipad na daw ang eroplanong sinasakyan namin. At tinanggal ang SIM card at pinutol ko ito sa gitna. Sa paglipad ng eroplano ng dahan-dahan ay kasabay din ito na pinakawalan ko na ang lahat ng galit at pait na nakatanim sa puso ko. At unti-unti kong nadarama na makakamtan ang buhay na kung saan malaya at tahimik. At sa pagsisimulang muli na kung saan magagawa ko kung ano ang gusto ko, malayo sa mga taong na minsang nanakit ng aking puso. At bukas ang aking mga bisig na haharapin ang mga panibagong yugto ng aking buhay na may ngiti sa aking labi. That concludes today's story. I hope you enjoyed it and please come back for the next one. Please don't forget to like and subscribe and have a great day. See you next time. Bye!